Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo." "Ano iyon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagkapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, "Alam ninyo ng mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay siyang pinapanginoon at mga dinadakila ay siyang sinusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Ngayon po ay araw ng linggo, 29 na linggo sa karaniwang panahon. At itong linggo na ito, ang araw na ito ay inaalay natin para sa ating Diyos. Kaya bigyan po natin ng pasasalamat, papuri ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, ang magkapatid na sina Santiago at Juan ay lumapit sa Panginoon. At sa kanilang paglapit sa Panginoon, meron silang hiniling kay Jesus. At anong hiniling nila sa Panginoon? "Sa inyo pong kaharian, hayaan po ninyo ng isa po sa amin ay umupo sa kanan at ang isa po sa amin ay umupo sa kaliwa." Nangangahulugan na ang hinihiling nila sa Panginoon ay pagkakaroon ng dakilang kabuhayan. Ang hinihiling nila sa Panginoon ay pagkakaroon ng maluwalhating buhay. Pero ano ang sagot sa kanila ng Panginoon? Ang sabi sa kanila ng Panginoon, "Hindi nyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Magbabata ba kayo ng hirap na daranasin ko? Magpapabinyag ba kayo sa hirap na daranasin ko?" Dahil marahil kapatid, ang kaginhawaan, ang kadakilaan ng mundo natin ngayon ay iba sa kadakilaan na ipinapaintindi ni Jesus. Sa mundo natin ngayon, ang isang taong dakila ay isang taong matagumpay. Tama po ba? Ang isang taong niluluwalhati ay ang isang taong makapangyarihan. Pero paano po ba tinitingnan ng mundo ang pagiging dakila? Paano ba tinitingnan ng mundo ang pagiging makapangyarihan? Sa mundo natin ngayon, masasabi na ikaw ay dakila
at makapangyarihan kapag ikaw ay may pera. Sa mundo natin ngayon, ikaw ay dakila at makapangyarihan kapag ikaw ay may magandang trabaho. Sa mundo natin ngayon, ikaw ay dakila at makapangyarihan kapag marami kang ari-arian, kapag ikaw ay may posisyon, kapag ikaw ay may kapangyarihan, dakila yan. Kaya nga kung mapapansin po natin, nung sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, yung 10 alagad, nagalit doon sa 2 magkapatid. Madalas kasi kapag itong ebanghelyong binabasa natin, nakakasama ng loob na yung 2 magkapatid na si Santiago at Juan nangahangad ng kapangyarihan at kadakilaan. Pero kung titingnan natin, hindi lang naman silang 2 yung naghangad, kundi naghangad din yung 10 alagad. Sa madaling salita mga kapatid, marahil karamihan din po sa atin nanghahangad ng kaluwalhatian, naghahangad ng kadakilaan. Pero sana po, yung kadakilaan at kaluwalhatian na ating hinahangad ay hindi kung ano ang ipinagkakaloob ng mundo, kundi ang dapat nating hinahangad ay ang kadakilaan at kaluwalhatian na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. At ano po yun? Ang paglilingkod. Gusto mong maging dakila? Gusto mong maging maluwalhati? Matuto kang maglingkod. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin mula po sa aklat ni Propeta Isaías ang kwento ng isang taong masasabi nating nagpapakahirap. Isang lingkod na nagpapakahirap. At tandaan natin, nung panahon ni Jesus, ang mga tao nag-aalay sa Diyos. At ano ang inaalay ng mga tao sa Diyos? Yung mga bagay na kanilang pinaghirapan. Kaya nga sa pag-aalay nila, anong inaalay nila? Kung ano-anong mga bagay. Di ba ganun din naman po tayo? May mga pagkakataon na tayo din ay nag-aalay sa Diyos. Mamaya po, sa pasunod ng misa, sa pagpapatuloy ng misa, meron sa ating mag-aalay ng pera na pinaghirapan natin, pinagtrabahuhan natin. May mag-aalay ng mga bagay ng pagkain na kinuha natin din sa mga bagay na pinaghirapan natin. Pero may pinapahiwatig sa atin mga kapatid ang ating unang pagbasa na nung si Jesus ay nag-alay sa Diyos, hindi lamang siya nag-alay ng mga bagay na kanyang pinaghirapan. Hindi lang siya nag-alay ng mga bagay na kanyang pinagtrabahuhan. Bagkus anong inalay ni Jesus sa Diyos? Ang kanyang buhay. Dahil ang tunay na lingkod, hindi lamang nag-aalay ng paghihirap, kundi ang tunay na lingkod, nagkakaloob at nagbibigay ng buong sarili. At yan ang ipinakita ni Jesus. Siya ay Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pero siya'y naging lingkod sa atin. At sa kanyang paglilingkod sa atin, ano ang ibinigay sa atin ng Diyos? Ang ibinigay ni Jesus ay ang kanyang sariling buhay. Kaya mga kapatid, ang kadakilaan, ang kaluwalhatian ay hindi matatamo sa kung anong ipinagkakaloob ng mundo. Kundi ang kadakilaan at kaluwalhatian matatamo sa paglilingkod. At anong klaseng paglilingkod? Nagbibigay ng buong sarili. Kaya mga kapatid, yan po ang hanapin natin sa mga tunay na lingkod. Yan po ang tingnan natin sa ating sarili
bilang isang lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod ba na hinahanap natin sa mga tao sa paligid natin ay yung mga lingkod na kayang ibigay ang sarili? O yung mga lingkod na hinahanap ba natin sa paligid natin ngayon ay yung mga taong kayang ialay ang buhay para sa atin? At tayo bilang isang lingkod, handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa mga taong pinaglilingkuran natin? Handa ba tayong mag-alay ng buhay para sa mga taong tunay nating pinaglilingkuran? Ang kadakilaan at kaluwalhatian makikita sa paglilingkod, at ang tunay na paglilingkod nagbibigay ng buong sarili. Pangalawang bagay, mga kapatid, kasama sa paglilingkod at sa pagsasakripisyo ay ang kahirapan. At anong klaseng paghihirap at kahirapan? Alam niyo po, sabi po nila sa panahon natin ngayon, ang mga tao daw po ayaw ng mahirapan. Lalong-lalo na po ang mga kabataan, ayaw naming mahirapan. Gusto natin lahat mabilisan. Lahat gusto natin madalian. Kaya nga kung mapapansin po natin, lahat ng bagay sa mundo natin ngayon, instant. Dati po kapag magtitimpla ka ng kape, anong dapat mong gawin? Gigilingin mo pa yung kape. Patutuluin mo pa yung kape, paiinitan mo pa yung kape. Ngayon, anong gagawin mo? Lalagyan mo na lang ng tubig, kinatamaran mo pa. Dati, kapag ikaw ay manliligaw, anong dapat ginagawa mo? Dati may harana pa di ba? Dati may pag-igib-igib ka pa ng tubig. Ngayon, isang text mo lang, kinabukasan, kasal na kayo. At kinabukasan, hiwalay na. Ang bilis. At kung lahat ay mabilisan, tila nakakalimutan ang pagsasakripisyo. Nakakalimutan yung proseso na ating ginagawa. At kung makamit man natin yung tagumpay, hindi natin matatamo at makikita ang tunay na kadahilanan. Dahil minsan ang proseso ng paghihirap, tinuturuan tayong magsakripisyo at tunay na makita ang kagandahan ng tagumpay at kadakilaan. Mga kapatid, kasama ho sa buhay natin ang paghihirap. At tandaan natin, sa bawat paghihirap, merong laging naghihintay, hindi lamang ng sarap, kundi laging merong naghihintay na tagumpay. Merong naghihintay na kadakilaan. May mga estudyante po tayo dito, no? From the Nazarene Catholic School. Kasama ho sa buhay ng isang estudyante ang paghihirap. Kasama sa buhay ng estudyante ang pagsasaliksik. Tama po ba? Nag-research pa ba kayo? O nagchat-chat GPT na lang? Nagpupunta pa ba sa library? O nag-YouTube na lang? Pwede man talagang maging madali ang buhay. Pero wag nating kakalimutan, sa proseso ng tagumpay at kadakilaan, nandoon ang paghihirap at pagsasakripisyo. At sa bawat paghihirap at pagsasakripisyo,
hindi lamang naghihintay ang kasarapan ng buhay, kundi naghihintay ang tunay na kadakilaan. Sa Ingles, if there is no pain, there will be no gain. Ibig sabihin, mahirapan ka man, magsakripisyo ka man, may naghihintay na kaluwalhatian at kadakilaan. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, tayo pong lahat ay tinatawagang maging lingkod. At kasama sa paglilingkod na ito ay ang pagkaroon ng pag-iisip na mag-alay ng buong sarili. At sa pag-aalay ng buong sarili, kasama ang pagsasakripisyo at paghihirap na magdadala sa atin sa buhay na puno ng kadakilaan at buhay na puno ng kaluwalhatian. Mga kapatid, ang buhay ng Panginoon ay hindi natapos sa pagbata ng krus, kundi ang buhay ng Panginoon nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Hindi natapos sa Good Friday ang buhay ng Panginoon. Nagpatuloy at muli siyang nabuhay para sa ating lahat. At nangangahulugan ang bawat isa sa atin tunay na magiging dakila at luwalhati kung tunay na sa atin si Jesus. Amen.